Ngayong araw ay andito na naman ako sa probinsya namin at naisipan ko maglakad-lakad dito sa tabing dagat. Low tide ngayon kaya natuwa ako dito sa mga sea urchin. Huwag kayong mag-alala, hindi po ito yung sea urchin na masakit makatinik. Natutuwa ako sa iba't ibang kulay nitong mga sea urchin. At sabi nga ng mga kaibigan ko, kinakain daw ito or kinikilaw nilalagyan lang ng lemon or suka. Hindi ko pa din kayang kainin kasi hindi ako sanay kumain ng fresh seafood, lalo na kinilaw na isda. Kaya pag sinasama ako ng asawa ko sa mga unli sushi, lugi talaga ako kasi di ko masyadong ma-enjoy. Hindi kasi namin kinalakihang kumain ng mga kinilaw. Napapaisip nga ako, lumaki ako sa tabing dagat pero sa Manila pa ako na-expose sa mga kinilaw na isda. May allergy din ako sa seafood tulad ng shrimp, crabs, pati na din sa mga lobster. Basta silang mga seafood na nagiging orange pag niluluto. Ganito lang kalaki yung mga sea urchin dito sa amin na nakukuha sa mga bato during low tide or hibas. Hibas kasi ang tawag sa amin ng low tide. Sa ganito kaliit, siguradong wala pa itong magandang uni or itlog. Naglakad-lakad din ako para tingnan kung kakayanin kong lumapit sa mag-asawang bato. Napakalinaw din talaga ng tubig ng dagat dito sa amin. Medyo makulimlim lang, parang uulan. Malakas din ang hangin ngayon. At kung mangunguha ka ng seashells, maduduling ka talaga. Dito sa amin, paninihi ang tawag pag nangunguha ka ng mga seashells para ipang ulam. Simple lang ang buhay dito sa amin pero sobrang blessed sa mga pagkain. Madalas kasi ay fresh ang mga isda at seafood. Makikita mo talaga na gumagalaw pa yung mga isda pag binibenta nila. Especially yung mga pusit, nag-iiba-iba pa ang kulay. Kapag niluto mo, manamis-namis ang lasa at makikita mo sa isda yung natural omega oil niya. Organic din ang mga ginugulay nila dito. Tuwing bakasyon talaga, ito ang nagpaparelax sa akin. Maglakad-lakad lang sa tabing dagat at tumingin ng mga lumalangoy na isda. Natutuwa din ako sa makukulay na corals pero isang bagay lang talaga ang takot ako. Kahit anong klaseng ahas ayaw ko. Kung may lumabas dito na sea snake, siguradong tatakbo ako ng harurot pa uwi ng bahay. Dapat talaga may dala akong kampit. Ito pala yung mag-asawang bato dito sa amin. Tuwing mahal na araw nga ay tradisyon sa aming magpipinsa na mag-picnic dyan. Sayang nga lang at di namin mapuntahan ngayon kasi maalon at pwedeng mabasag ang bangka sa lakas ng current. Ang ganda din ng kulay ng batong to. Dream ko na magkaroon ng maganda at malaking aquarium na merong makukulay na isda galing dagat. Kaya lang pag naiisip ko yung maintenance kung sa Manila ko dadalhin, baka mamatay lang yung mga isda, kawawa naman. Kaya pagmamasdan ko na lang at babalik-balikan ko. Nakaka-relax din kasi pagmasdan yung mga lumalangoy na isda. Kaya madalas ako manood ng mga Discovery Channel na related sa mga corals and colorful fish. Nakaka-relax din yung sounds ng alon. At nakita ko din itong napakagandang kulay ng isda na color blue-green. Maliit lang siya pero di ko mapigilan na titigan siya at pagmasdan ng matagal. Para kasing nagpapapansin siya at di natatakot sa akin. Madalas kasi pag nakakakita sila ng tao, mailap sila. Kung pwede ko lang talaga siyang inuwi ko na. Di ko alam bakit dito sa lugar namin karamihan sa mga isda takot sa tao. Pero sa mga pinupuntahan naming tourist destination, mababait yung mga isda, lalapit pa sa'yo. Siguro dahil alam nila dito sa lugar namin iuulam sila in the future. Hindi ko alam kung anong klaseng isda to. Comment down below kung anong pangalan ng ganitong isda.